All. Buksan po natin sa Hebrews 10, verse 19 to 39. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos. Lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at lumapit sa mapagpalang Espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang Kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan na may kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Ingahan nawa ng Panginoon ang Kanyang salita upang tayo ay mapagpala. Amen. Manatili muna po tayong nakatayo upang tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyong word of God na ibinaba mo sa amin sa oras na ito. Samahan mo ako, O Lord, sa paglalahad ng lesson na ito sa kanila. Gamitin mo ang aking mga labi upang ito ay maipaliwanag ng maayos. At ibuksan mo po ang aming puso at isipan, O Lord, upang ito ay aming maunawaan in Jesus' mighty name. Pag-aaralan ngayon ay may title po na Katatagan at Katapatan sa Pananalangin. Purihin ang Panginoon dahil kanina ay binuksan na ito.
Sa totoo lang, maraming salamat, O Lord. At ang sabi nga dito, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Amen po ba? Amen. Yes. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Amen. So, ang sabi nga diyan, kailangan po na magkaroon nito ang inyong grupo. Tayo daw. Bakit? Dahil ang inyo pong simbahan ay tinawag sa pananalangin. Church of prayer po tayo. Sa totoo lang. Ako po ay nagpupulit ng kapasalamat dahil ito po ay patuloy na ibinababa sa atin. Tayo po ay simbahang laging nananalangin. Yun po ang ating tuntungan. Yun po ang pundasyon ng church na ito. At tayo po ay napakapalad sa ganung bagay. Ito po ay regalong ipinagkaloob sa inyo. Kaya kailangan pong hingin ninyo sa Panginoon mismo na magkaroon ng katatagan at katapatan sa pananalangin ang bawat isa. At ito po ay napapanahon, lalo tigit noon sa ating mga pinanghihinaan na. Sa ating prayer chain, naalala nyo, minsan ay pagod na, minsan wala ng time, minsan ay konting oras na lang ang pananalangin. At ito daw po hingin natin sa Panginoon. Dahil ito yung binabana sa ating church na tayo ay simbahan na palaging nananalangin. Ito po yung regalo sa atin ng Panginoon. Ang katapatan po sa pananalangin ay kaakibat ng pagkakaroon ng katatagan na ang ibig sabihin, kung kayo ay mananalangin, ito ay mula sa puso. Ito yung kanina pa po nating ipinapanalangin. Mula sa puso. Kasi kailangan po ay ito ay mangyari sa atin dahil ang Panginoon ay nakatingin sa ating puso. Dito rin nananahan ang banal na espiritu sa puso natin. Kaya kailangan ay mula sa puso ang ating pananalangin, hindi mula sa nguso. Di ba? Sa puso mula, hindi sa nguso lamang. Ibig sabihin, hindi po sa bibig lamang, kundi galing sa puso ang ating pananalangin. Ito ay walang pagbabalat kayo. Kung kayo ay nagsabi na ipapanalangin ninyo ang isang tao, hindi na po ito dapat ipagparangalan pa. Kasi kung minsan tayo ay pinanalangin kita, kaya answered prayer ka kapatid eh. Kasi alam mo, pinanalangin kita kagabi. Ako po hindi ligtas sa ganitong bagay, lalo na nung una. Na minsan ay ganyan. At hindi na po kailangan pang ipagparangalan pa. Na tayo'y nanalangin sa Kanya. Hayain na tayo ay naging parte ng Kanyang answered prayer. Napakasarap po nun na tayo ay parte. Nakita mo ang iyong kapatid, wow, answered prayer si kapatid. Ang saya naman, Lord. Sa iyo na lang yun. Ikaw ay isa sa mga nanalangin sa Kanya. Ano pang sabi? Wag na daw ipagparangalan pa. Kailangan pa'y manalangin kayo kahit sa inyong pag-iisa. Kahit sa sekretong lugar o saan man na ibinigay sa inyo ng Panginoon na lugar kayo manalangin. Kahit saan pa'y pwede naman tayong manalangin. Dahil ang Diyos ay kahit saan ay nandoon. Matatagpuan natin siya kahit saang lugar. Dahil ito ay gi-create ng Lord. Tayo ay gi-create ng Lord. At siya'y kasama natin lagi. Kaya kahit po saan tayo ay po pwedeng manalangin. Tandaan po natin yan, hindi po dito lang sa church na ito. Hindi rin po doon lang sa altar natin. Ako nga po ay nananalangin minsan sa CR. Lord, ano ba yon? Paglabas ko dito, ano po ba ang iyong mensahe? Anong gagawin ko? Kaya, ganun po, kahit po sa baras, ginagawa ko po yan. At nararanasan talaga. Kaya kahit saan po tayo ay pwedeng manalangin. Ang sabi sa Mateo 6, 5-6, pakibasa po. Mateo 6:5-6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig Amen. silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen. O, di ba? Pumunta ka sa iyong silid. Kung wala naman silid, pwede sa parte ng bahay na tahimik ka. Yung care group ko nga po, pinapili ko. Nang itinuro ko yung devotion, sabi ko, pili kayo kung saang parte ng bahay o saang lugar kayo.
Kasi doon ka makikipag-usap sa Lord eh. Di ba? Doon mo siya kakatagpuin sa lugar na yun. At mas maganda nga naman kung tahimik na lugar. Bagamat ang Lord ay kahit saan ay nandoon, kasi si Lord ang kakausapin mo eh. Walang disturbances. Tama po ba? Amen. Ano pa sabi dito? Lagi po ninyong ituturing na ang Panginoon ay nakatunghay at nanonood sa inyong pananalangin. Wow. Upang manatiling tapat ang inyong puso sa pananalangin. Una po ay kailangan kayong magkaroon ng kapuspusan. Ayan, lagi po yung tinuturo dito. Kailangan tayo'y puspos. Paano ba tayo mapupuspos? Di ba ang una sinasabi na tayo'y magpuri sa Panginoon. Kasi hodang ikaw ay sintonado. Kasi hodang ikaw ay hindi marunong kumanta. Subalit alam ng Lord pag ikaw ay nagpuri sa Kanya. Dahil ang pagpupuri natin ay mula sa puso. Pwede ka ba naman magpuri na ikaw ay umiiyak? Di ba? Hindi. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, pinapupurihan mo siya. Ang lahat ng bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin at ang kung ano siya sa atin, yun ang ating sasambitin. Minsan naman tayo aawit o sasayaw. Yun, gusto ko yun, sasayaw. Kasi hindi ako marunong umawit. So, sasayawan ko si Lord. Kaya kailangan tayo ay puspos muna. At meron tayong ginagawa dito sa ating charts. Ang laging papurihan ang Panginoon. At pag naramdaman mo ang presensya ng Lord, doon pasok ka na sa iyong pananalangin. Nandun ka na sa kapuspusan. Magpalinis ng puso upang ang banal na Espiritu ay malayang makadaloy. Ito po ay kailangan upang kayo ay magkaroon ng katapatan sa pananalangin. Kailangan ay palaging malinis ang ating puso. Walang guhit ang ating puso. Dahil ito ang kinokonektahan ng Lord, ng banal na Espiritu dito nananahan sa ating puso. Ano sabi po sa awit? 51:10-12. Pakibasa po. Awit 51:10-12. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na Espiritu ipaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Amen. Doon pa lang, na ikaw'y sumasalik sa banal na Espiritu sa iyong pananalangin, ikaw ay nagkakaroon na ng katapatan sa iyong pananalangin. Amen. Di ba? Kasi alam ng Lord ang puso natin. Kaya sa pananalangin po natin ay laging ganoon. Ganoon po ba kayo? Naway naaabot po hanggang sa likod. Amen. At naway nakikiisa kayo. Hindi nyo tinutulugan si Lord. Hindi naman po ako ang inyong tinutulugan si Lord po. Dahil ang ating pong ibinababa ay ang Kanya pong mga salita ng Diyos. O, di ba? Ang sarap po, sa totoo lang, mag-aral ng salita ng Lord. At kaya po kayo makiisa, lalo na po doon sa pinanghihinaan na sa ating pananalangin, sa ating prayer chain. Nako, di ba? Kahit po madaling araw, kahit po gabi, kailangan may kasigasigan sa pananalangin, unceasingly prayer. Alam po iyan ng Lord. Ang pagiging tapat sa panalangin ay babanggitin mo ito sa harapan ng Panginoon na ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ang banal na Espiritu. Sabi nga kanina doon sa mga nag-pray dito ng mga propeta, kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. Hindi yung sarili mo. Kasi kadalasan po yan ay ibinubulong sa iyo Kadalasan niyaan, itinatama ng banal na Espiritu ang ating pananalangin. Hindi ang sariling damdamin, hindi ang sariling isipan, hindi ang sariling adhikain o kagustuhan lamang ang ipapanalangin. Kapag kapatid, yan ang iyong ginamit, sarili mo, nasa flesh ka, emosyon, maemosyon, ay siya, ay talaga naman, kadalasan hindi po iyon mangyayari. Dami natin, tayo naman po'y kinakausap na ng banal na Espiritu. At alam natin kapag iya'y bigay niya. Sa dako pa po doon sa tutuloy-tuloy po nating pag-aaral ay pag-aaralan natin kung paano ba natin nadarama na ang banal na Espiritu ang patuloy na sumasama sa atin. Padaloy sa banal na Espiritu at ito po ay malalaman ninyo kung ang banal na Espiritu ang sumasa inyo. Ayan na. Sa papaano?
Kung kayo po ay mananalangin ng walang kabalisahan. Ayun yun eh. Baka naman mamaya habang tayo nananalangin eh, iniisip natin, anong isasaing mamaya, Lord? Ano bang ulam namin, Lord? Maaga bang darating asawa ko? Ang mga anak ko kaya ba eh? Nag-aral kaya o nagbulakbol? Nako. So wala na. Balisang-balisa ka na. Ikaw ngayon nakapagpapuspos ng una eh. Andiyan na ang Lord eh. Kausap mo na eh. So kailangan wala tayong kabalisahan pag tayo ay nananalangin. Dahil ang ating kasama ay si Lord. Hindi naman yung kapitbahay natin, nakatsikahan natin. Diba? Hindi rin naman yung ating mga kaibigan or sinman. Ang Lord ang ating kasama sa ating pananalangin. Bakit ka mababalisa? Diba? Kailangan ay walang kabalisahan. Amen. Pag tayo nananalangin, ayan, dumadaloy ang banal na Espiritu sa ganyang oras. Ang bawat isa po ay mananalangin na ang sentro lamang ay ang Panginoong Jesus. Ganoon po ba kayo? Amen. O kayo nakasentro doon sa sasabihin namin ni Daddy doon sa ating prayer chain, baka naman nakita na ako nila na hindi ako nananalangin, magpo-post na ako. Lagi po nakasentro sa Panginoong Jesus pag tayo ay nananalangin. Alam po ng Lord, kapag ganyan ang ating ginagawa. Lalo tigit sa oras na ito, nawa po'y ang inyong sandali ay ipagkaloob mo na ninyo sa Panginoon. Sa pakikipag-isa sa Kanya ngayon, sa ating pag-uusap. Dahil napakatindi po, ito pong panalangin ang atin pong base. Ito po ang simula ng lahat. Ito po ang lahat ng nangyayari sa atin ay bunga ng pananalangin. Tandaan nyo yan. Amen. Iyan po ang pundasyon natin, ang pananalangin. Kaya naway mabigyan natin ng pagkakataon. Mabigyan natin na ma-emphasize natin, lalo tigit si Jesus. Siya ang sentro ng ating pananalangin. Hindi ang ating sariling laging ako. No. Ang Panginoon. Lagi kang ang iyong isipan, ang iyong puso ay nasa Panginoon kapag ikaw ay nananalangin. Hindi ka sasablay sa dulo, kapatid, kapag ganyan ang ginawa mo. Hebreo 12:2, pakibasa po. Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Kung nasundan po ninyo yung binasa, ayun si Jesus. Una'y tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Amen. Amen. At siya ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Ama to intercede sa bawat panalangin natin. Ang sarap, no? Ang Lord mismo, ang nandiyan. Nakatunghay siya kasama natin sa pananalangin. Ang bawat isa po ay mananalangin nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung ang pananalangin niya ay malakas, subalit kung ito naman ay mahina, lalong hindi siya dapat mag-alala na siya ay pinagtatawanan o siya ay pinapanood. Lagi pong ilalagay sa isip at sa puso na ang kanyang kausap ay ang Panginoon. Ito po yung time natin ng praying in tongues. Nahihiyang mag-tongues si kapatid kasi nakatingin si baka mali yung tongues ko. No. Nahihiyang bakit ka mahihiya? Lead by the Holy Spirit ang iyong pagtatangs, kapatid. Mapera na lamang kung ikaw ay nagpe-bless sa iyong pagtatangs. Talagang aabutin ka ng hiya. Yung damdamin na ikaw ay mahihiya, na may nakatingin sa iyo, sa iyo yun, bless po yun. Kaya pag tayo nagpe-pray in tongues, tayo po ay talagang sa Lord. Sabi kanina, focus sa Banal na Espiritu, gabay niya. At sunod, ang Panginoong Jesus ang sentro. So bakit tayo mahihiya? Bakit tayo matatakot? Huwag naman po tayo pag tayo namamalingke ay magsikara doon. Huwag naman ganoon. Ilagay din po natin sa lugar ang ating pananalangin ng kanyang ng praying tongues. Kasi yan, may mga nangyari na pong una noon ay ginagaya po tayo ng mga bata. Bakit ba tayo ginagaya ng mga bata? Sa tingin nyo bakit? Bakit? Kasi hindi po natin pinapahalagahan. Basta na lang nakapag-pray. Basta na lamang nag-praying tongues. Wala naman sa lugar. Diba? Pag sinabi ng Banal na Espiritu, sige, tongues na. Ayun na, lalo tigit pag meron pong nagpa-prophesy dito sa una, nagpe-pray dito sa una, sinabi ng Daddy Reb,
Sige, praying tongues. Ay di sige, banat ka. Huwag naman yung tayo'y nasa kalsada o kung nasaan tayo'y talagang magugulat yung ating mga kasama. Ay ako po sa totoo lang, pag ako'y natatakot sa sasakyan at meron pong patok, ako'y nagpe-praying tongues pero nakasanggap po ang aking panyo. O kaya ako po ay naka-mask. Kasi baka po sila'y magtakbuhan. Tapos ako pa'y ang hilig ng pasabugin yan. Nako, ay lahat sabog. Baka mamaya pati gulong ng sasakyan ay sabog. Kaya hindi po dapat. Kailangan po nasa lugar naman. O di ba? Pero wag tayong mahiya na tayo manalangin. Nako, kahit saan po pwede tayong manalangin. Ako po ay nagpe-praying tongues sa Puntang Baras. Lalo't kanina po ay may nadaanan kaming aksidente. Hindi ko alam kung ilan ang patay. Dahil kalahating araw na nandoon pa po yung driver po noong malaki pong sasakyan na may kargang semento. Nagsitapunan ang lahat ng semento nila. Nakakaawa sila. Pinaaresto ko na lang. Pero kanina parang 3 na yata ang patay. Sinuroy siyang ganoon. Pati po yung kabanggong na ano. Talaga namang sabi nga sa amin sa Tagalog, sa Batangas, manghihilakbot ka. Ang dami, hindi po makuha ng mga pulis. Hindi makuha ng mga galing sa ospital. Yung bangkay, nakaipit pa. Kasi sila po ay natumbahan pa ng poste ng kuryente. Eh, kailangan daw nandun ang Meralco bago kunin. Nandun pa mismo sila sa may hinuhukay na Nawasa. Aba, ay iintayin pa talaga yung galing sa Nawasa at galing sa Meralco. Pambira, no? Ganyan ang tao. Kaya talaga alam namin, sa 3 oras na yata, 4 na oras na nung kami dumaan, patay na yun. Ilan yun nandoon. Kaya pwede, tayo po'y manalangin na manalangin. No. Manalangin po tayo na manalangin. Dahil baka meron pong nakangailangan ng ating tongues. Kaya po tayo ay nananalangin. May mga tao palang kailangang ipag-pray. Bakit tayo pinagtatangs ng Lord? Di ba? Tama po ba? Kayo ba'y nakaranas ng ganon? Tangs ka ng tangs kahit kayo naglalaba. Nako, yung palang anak mo, kailangan pala niyang ng cover. Kailangan palang siya ay protektado. Minsan po ay ganoon. Sige po. Belinda. Sa cellphone kasi nandun eh. So, anong sabi pa diyan? Ang bawat isa po ay manalangin ayon sa praying tongues. Anong sabi sa 1 Corinto 14:2? 1 Corinthians 14:2, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos na ikipag-usap Amen. at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Sa Diyos nakikipag-usap pag tayo nagpe-praying tongues. Yan po ang panalangin na hindi po mapasok ng mga demonyo. Kaya napakaganda po kung tayo nakakapanalangin ng ganyan. At sa oras na yaon, kung siya ay nananalangin at itinuturing nakausap ang Panginoon, ang totoong laman ng puso ang sabihin kung ito ay may pagdadoubt, kung ito ay may pag-aalala, kung ito ay may hakahakang hindi tama, o paniniwalang hindi tama, ipagtapat ito sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa. Lord, bakit ako ganito? Bakit ako, Lord, kinakabahan? Bakit, Lord, hindi po ako makapag-thanks? Bakit po, Lord, lagi na lang siya ang nasa isip ko? Mga disturbances. Tayo po'y magtapat sa Lord. Dahil alam naman ng Lord ang laman ng puso natin. Kahit hindi tayo magsalita. Pero kailangan pong tayo ay magsalita sa Kanya. Ay di ba pag ikaw may kaibigan, o ang tatay mo kaya, o ang boyfriend mo, o ang asawa mo, ang galing-galing mo magsalita eh. Di ba? Pag ikaw naghihinala ka, sabihin mo talaga agad. O sa Lord, ganun din tayo. Madaldal tayo sa pagsasabi sa Lord. Ano bang nararamdaman natin? Di ba? Ganun po ba kayo? Amen. Iilan ang nag-amen? Kasi, ba't kayo nagtatago? Ay alam naman ng Lord ang laman ng puso nyo kung kayo'y galit. Kung kayo naiinis kina Nanay Belinda. Ay, hindi na po ngayon yan. Hindi na po yan ganun. Di ba? May tampo pala kayo. Di sabihin nyo sa Lord, Lord, ikaw mangusap ka sa Kanya. Maging maayos kami sa aming pamilya. Nakukuha naman sa ganun si Lord eh. Magtapat ka lang, di ba? Ba't ka maglilihim? Alam mo namang alam nyo ng Lord. Anong sabi? Padian?
Hebreo 4:14, yes. Walang nilalang na makakapagtago sa Yun. Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen. O, di ba? Sa kanya tayo magsusulit kasi alam niya pag nagtatago ka eh. Huwag ka na magtago. Kahit ikaw'y sumuot sa sako. Nakikita ka ng Lord. Ganun ang papa ni Mark. Takot sa multo, suot sa sako. Kita ka pa rin. Di ba? Espiritu yun eh. Sa Lord, wala tayong maitatago eh. Di ba? Kaya magtapat. Bakit ka ba narito kapatid ngayon? Dahil lang ba gusto niyong makita kung sino ang bagong speaker? Oh, tinitingnan ninyo kung sinong magaling? Hindi po ganon. No. Sa Lord, lahat po ng ating gift, bigay niya. Amen. Walang ganon po dito. Sabi niyo, walang ganon dito. Walang ganon dito. Amen. At lahat po ay alam ng Lord. Bakit kayo narito? Nakapagpa-deliverance ka na ba, kapatid? Di ba? Ganun po tayo. Magsabi ng ayos kung kailangan ang panalangin. Huwag na huwag po kayong doon magdadaldal sa ating group chat. Nakakaya sa iba na hindi po naunawaan ang pinag-uusapan. Di ba? Kaya, maging tapat. Pagdating dito, sabi niya sa kapatid, pray mo ko. May papapray ako. Ganun lang po. Dahil ang pagkasabi ninyo sa inyong kapatid, pagkasabi rin nyo sa Lord. Dahil ang Lord naman, hindi natin nakakausap ng personal. Nakaharap ba nyo si Jesus ng personal? Di ba hindi? Yung kapatid mo, ayan, ginagamit yan ng Lord para tulungan ka manalangin. Di ba? Ano pang sabi? Magkaroon din ng kagalakan sa pananalangin. Dahil ito ay kaakibat din ng pagiging tapat niya. Ang pagkakaroon ng kagalakan, ibig sabihin, hindi siya nag-aalala, hindi siya nababalisa. Pilipos 4:6-7. Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Bakit ba payapa? Pag payapa ka, di ba walang kabalisahan at ikaw ay nagagalak sa iyong pananalangin. Amen. Payapa nga ang puso mo di ba? At sa katatagan naman po, dumako naman tayo sa katatagan. Kanina napag-usapan natin yung katapatan. Sa katatagan naman po, sa pananalangin, magkakaroon po ng katatagan sa pananalangin ng isang tao kung may pananampalataya po siya sa Diyos. Amen? Ang tao po ay likas na walang pananampalataya o mahina ang pananampalataya sa Diyos. Hingin po sa Panginoon na magkaroon siya at bigyan ng pananampalataya. Amen? Amen. Hindi po natin masasabing, yes, ako Lord ay talagang nananampalataya sa iyo. Pero pag may narinig kang kaluskos sa likod, takbo. Takot pala sa multo. Sinabi mo may pananampalataya ka, kunti lang kaluskos pusa pala. Takot ka na, di nawala na yung pananampalataya mo. Hingi sa Lord ng pananampalataya. Nang iyong ipinapanalangin ay mangyayari. Na hindi ka mapapahamak. Tama po ba? Amen. Amen. Kung ang tao po ay may katatagan sa pananalangin, tiyak ang kanyang panalangin. Yan. Ito ay direkta, walang paligoy-ligoy, at ang kanyang hinihilingin sa Panginoon ay ang kung ano ang nararapat at napapadaloy siya sa banal na Espiritu. Amen? Matatag siya sa pananalangin dahil siya ay naniniwalang tutugunin ng Panginoon ang kanyang panalangin. Nako, talaga namang hindi takot. Hihilingin sa Lord. Kasi nakapagpapuspos na. Kinakausap na si Lord. Bakit ka nga naman matatakot? Kasama mo ang Lord. So yung palang may katatagan, ikaw ay may pananampalataya na. Nahingi mo na kanina Di ba? Amen. At ikaw ay naniniwalang ang iyong panalangin ay tutugunin niya. BFF kayo ng Holy Spirit Amen. BFF kayo ng Lord. Ay bakit hindi niya ipagkakalob? Kaya lang tandaan po natin kung ito ay kalooban niya. Lahat ng bagay na hindi kalooban ng Lord ay hindi makapangyayari kung tayo ay sa Kanya nakasandig. Ang ibig sabihin, baka ikapapahamak natin. Baka pag ibinigay sa inyo ang kayamanang iyon
ang gold na iyon, mawala na kayo dito sa tabi namin at hindi na kayo magsimba. Panay na lang ang inyong shopping. Gusto nyo ba yung ganon? Kaya minsan, kailangan pa po ang paghahanda ng puso bago ibigay iyan. Amen? Mateo 6:7-8. Mateo 6:7-8, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit Amen. ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. Huwag paligoy-ligoy. Direct to the point. Ano ba talaga, hindi yung, kasi Lord, masakit ang aking tiyan kasi po hindi po ako nakatulog direkta ka na Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Archangel de Solomon, I command you, ayusin ako. Hindi na, kasi alam ng Lord yun alam niya kung anong ating pangangailangan. Alam niya na wala kang isasaing, ay nangyari yun sa amin. Nakulangan po ang aming pamasahe. I pray talaga nung gabi, Lord, sabi ko, kulang pamasahe namin. Bukas wala na kaming ulam. Sabi ko, nako, Lord, padalhan mo kami. Hindi kami makakarating. Ako pa naman daw magpipreach. Ay biyaya. Sabi ko gano'n. Aba, kinabukasan meron. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tindi ng Lord. Talaga namang lagi siyang ganyan. Kahit sa mga maliliit na bagay po, hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, ang Lord gumagalaw sa buhay mo. O diba, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng care group, dumarating. May lalaki pang dumating. Sabi ko, paano ko ito ha-handle? Ay, hiwalay na lalaki. Naku po, talaga naman. Tulungan mo ako, Lord, sabi ko, kung paano po sila i-handle, sabi ko, ganun. Ganun siya, tumugon. Kaya lang po, pag tayo humingi, kailangan po ay package deal. Package po, hindi package deal, kundi package talaga. Hingin mo na talaga. Kung magkano, kung anong oras. Para hindi po late. Ibibigay kasi ng Lord Basta yung puso mo lang. Alam niya yung laman ng puso mo diba? Ang pagkakaroon ng malinis na puso ng isang tao ay nagbibigay sa kanya ng katatagan sa pananalangin. Kung kayo Diyos ang kanyang pinapanalanginan, siya ay nananampalataya na hindi man matugon ang kanyang panalangin sa tamang panahon, ito ay ipagkakaloob ng Panginoon. Amen. Nasabi ko na kanina, di ba? Kasi kailangan po ihanda ang ating puso. Baka sabi nga ng daddy ay ibagsak sa'yo ang kayamanan, hindi mo alam kung anong paggagamitan mo na yan. Kailangan ay magpaturo ka muna sa Lord. Anuhin ba yun, Lord? Yung malaking yun. Ako po nung unay takot po sa mga commission. Ako ngayon, kailangan ko na ng komisyon. Kasi akala ko po ako'y nagkakasala pag malaking komisyon. Hindi pala. Kaya tuloy naging konsumisyon. Kasi ayaw ko noon. Natatakot ako. Sabi ko, Lord, hindi ko ito pera. Bakit ako ibibigay sa akin? So nawawala yung mga sales. Kailangan magtiwala talaga po sa Lord. Santiago 5:15, ano sabi po dyan? Santiago 5:15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Amen. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Amen. Ang panalangin may pananampalataya, hindi, Hindi lamang siya pagagalingin at patatawarin pa. Alalahanin natin na kadalasan ang ating sakit ay nagsisimula pag tayo ay may mga unconfessed sin. Pag tayo ay may mga pet sin, may inaalagaan sa puso, hindi nakapagpatawad. May inaalagaan sa puso, selos na selos. May inaalagaan sa pusong inggit na inggit. O ay di, nagkaroon ng stress. Ay di na high blood. Gusto niyo ba yon? Ayaw. O di ba? Kaya kailangan ay lagi tayong manampalataya sa Lord. At tayo pala ay pagagalingin pa niya sa ating mga sakit. Pag tayo ay may panalangin, may pananampalataya at higit sa lahat ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Amen. Ay buti ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Lord sa atin. Amen. Ang iba ay nawawala ng pag-asa, nawawala ng katatagan,
nang dahil hindi pa ibinigay ang kanilang kahilingan. Kailangan pong maunawaan ng tao na kaya ito nangyayari dahil kailangan pang maihanda ang puso. Ito, sinasabi ko na kanina. Maisalig sa Panginoon at sa banal na Espiritu ang puso. Maisurrender sa Panginoon ang mga pag-aalala dahil hindi po maiiwasan ng tao ang mag-alala, mga suliranin na sumasagabal sa kanyang pananampalataya na siya ay tutugunin ng Diyos. Ano sabi sa awit 119:14-15? Awit 119:14-15, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan pagbubulay-bulayan ko. Amen. Yung mga verse na yun, yun yung talagang surrender. Talagang ang puso ay nakasurrender sa Lord. Sinabi niya, pag-aaralan ko, pagbubulay-bulayan ko, susundin ko. Ganoon, pag-surrender tayo sa Lord. Pag ang puso natin ay sukong-suko sa Lord, tatanggapin natin yung mga itinuturo niya. Ano man ito. Mahirap man ito, palakarin ka man sa kaparangan, kung ikaw ay isinugo ng Lord doon para ikaw ay mag-share ng Word of God, gagawin mo. May pananampalataya ka kasama mo ang Lord. Diba? Ganun lang po, lagi tayo sa Panginoon. Sa sandali ng kagipitan, ang tao ay tumatakbo sa Diyos. Saka siya humihingi ng lakas. At kailangan humingi siya ng pananampalataya at katatagan na hindi man agad maibigay ng Diyos ang katugunan sa kanyang panalangin, ay magkakaroon siya ng pag-asang sa tamang panahon, tamang oras, kung handa na ang kanyang puso, ito ay ipagkakaloob. Amen po ba? Amen. Amen. Kanina pa natin yung pinag-uusapan. May mga hadlang para dito. Ito po ay ang kawalang tiwala. Ganoon din ang pagdadalawang isip. Ganoon din ang pag-una sa sarili sa pananalangin, ang self-interest sa pananalangin. Tulad nung kanina po natin, nag-pray po tayo sa bawat isa. Dala-dalawa, tatlo-tatlo, at ipinanalangin natin ang iba. Tandaan po natin, ang panalangin po ay para sa iba. Hindi po para sa atin lamang. Kung ipinapanalangin po natin ang atin pong kapwa ng magagandang bagay, ganun din po ang mangyayari sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ganun po, kaya wag na wag mong susumpain ang iyong kapwa kahit galit ka sa kanya. Sabihin mo, "Oh Lord, alisin mo ang galit ko sa puso na ito." At siya rin, Lord, alisin mo ang galit sa puso niya para kami magkapatawaran. Patawarin mo kami, Lord. Yung manalangin kayong ganoon. Wag yung galit ng galit ka, hindi ka dadaan dito, doon ka dadaan. Kasi nandiyan lang siya sa tapat. Naku, lumiit na ang mundo mo, kapatid, pag ganoon ang ginawa mo. Naiwas ka sa kanya. Sabi nga, iwas pusoy, no. Tayo, na mga nakakilala na, tayo, na nagpakilala na sa atin ang Panginoong Jesus, tayo, na pinatawad na niya, miyembro ng pamilya niya, diba? Pamilya ng Diyos. Mula nang tayo tumanggap sa Kanya. Alam natin na ang Lord ay napako sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. Bakit naman natin ipagdadamot ang kapatawaran sa ating kapwa? Wala po tayong ambag. Lahat po ito'y biyaya lang ng Lord. Ang lahat ng nasa atin na mga bagay, ito'y galing sa Kanya. He is the source of everything. Tandaan nyo yan. Wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maidadagdag sa buhay na ito. Lahat ito'y galing sa Lord. Kaya wag natin pagdadamutan ang ating kapatid ng panalangin. Nako, ipanalangin sila. Tandaan nyo, balik yan sa iyo. Diba? Tayo rin naman ang makikinabang. O nga naman. Diba? Sa panalangin pa lang, may biyaya na. Ipanalangin mo siya ng maganda, ganun din ang mangyayari sa iyo. O, meron ba kayong ginastos na pera? Diba wala? No, panalangin lang na mula sa puso. Amen? Amen. Sabi sa Filipos 2:3-5, last verse natin. Filipos 2:3-5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa Amen. halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Pag ganun ang isipan natin, ang ating palang isipan ay katulad ng kay Kristo Jesus. Opo, ay sa isipan pa lang ay tayo katulad niya. Di po ba ang ganda noon? Samantalang, sa totoo lang, ang layo natin sa pinagmulan niyang bayan. At tayo katuldok lang tayo sa mundo.
Pero pag ginawa natin ang ganoon, mahalin natin ating kapwa, pag malasakitan natin, ang isipan ni Jesus ang nangyayari sa atin. Sabi nga lagi natin, let my mind be the mind of Christ, and let my heart be devoted to you, loving you only, my Lord and my God, Jesus Christ. Lagi po natin yan sambitin para yan po ay mangyari sa atin. No, tama po ba? Tama po ba? Amen. Lagi po tayong ganun sa ating pananalangin. Magkaroon lang po ng katatagan ang pananalangin ng isang tao. Magkakaroon lang po ng katatagan ang panalangin ng isang tao kung ang mga nabanggit ay wala sa kanya, yung mga nabanggit kanina, mga self-interest na yan, yung kawalang tiwala, hindi magkakaroon po ng katatagan sa pananalangin ng isang tao. Dahil nagda-doubt siya eh. Kung patuloy na naniniwala siya na ang kausap niya sa kanyang pananalangin ay ang Diyos, at ang kalakasan mula sa Diyos ang laging daramhin at gagamitin sa pananalangin, siya'y magtatagumpay. Di ba? Kasi naniniwala tayong ang Lord ating kausap. Sino bang ating kausap pag tayo nananalangin? Kayo, sinong kausap nyo? Si Lord. Amen. Manampalataya tayo, si Lord ang kausap natin. At hindi ibang tao. Hindi ang ating kasama sa bahay. Lagi pong isaisip natin. Kaya pag si Lord ang ating kausap, una, hindi tayo magsisinungaling. Ikalawa, yung pag-ibig ba? Yung presensya niya, dami natin. No. At tayo po, pag sinabi natin tayo mananalangin. Tama po ba? Pag tayo nag-post sa ating prayer chain, tayo po ay mananalangin. Sa totoo lang po, buhay na ang ibigin ka. Buhay na ang manalangin sa Kanya. Ang sarap pong manalangin. Sa totoo lang. Kung ito po'y dadamhin nyo lang, amen, sige palakpakan ng Panginoon. Kung dadamhin nyo lang ang pananalangin, ang kausap mo'y si Lord. Ay aba, ay saan ka pa? Pwede kang humilig sa Kanya. Ako ay ganun. Pwede kang magsumbong sa Kanya. Magsumbong ka sa kapitbahay mo, sigurado na ikitismis ka. Kaya laging sa Lord. Di ba? Laging laman ng ating puso't isipan ang pananalangin sa Kanya, ang pagtawag sa Kanya, ang pagiging tapat at matatag sa pananalangin ay nakapakalaking bagay po at magiging sanggalang ito sa lahat ng tuksong dumarating sa buhay ng tao. Tama ang panalangin kung ang mananalangin ay taglay ito dahil patuloy siyang sumasandig sa banal na espiritu. Sa pananalangin, ang inyo pong church, ito pangalawang beses na binanggit. Hindi po ako nagbanggit nito. Ang inyo pong church ay kailangan ito, ang katapatan at katatagan sa pananalangin upang ang inyong power of unity ay malakaran at maranasan sa physical ninyong pamumuhay. Ang galing ano? Yun daw. Kailangan matatag tayo sa ating pananalangin. Huwag magsasawa. Huwag aantukin. Laging excited. At tapat. Tapat tayo sa pananalangin natin dahil ang Lord ang ating kausap. Ito naman ang panalangin natin. Kailangan pong ipanalangin ang bawat isa na nakikitang nanghihina sa pananalangin. Dahil hindi naman po pare-pareho ang puso ng mga mananalangin. Meron pong mahina, meron pong malakas, at merong nagtitiwala. Kailangan pong ang naunang dalawa ay maipanalangin ng bawat isa. Magkaroon po ng pagkakaisa sa pananalangin. Ang puso at damdamin at ng isipan sa pananalangin upang magkaroon ng katatagan at katapatan ang bawat isa. At tayuan, tindigan ang ipinapanalangin sa Panginoon. At manampalatayang ito ay ipagkakaloob ng Diyos. Pag tayo po ay nanalangin, ay tayuan mo yun. I-stand mo yun. Ito, Lord, ito po ang aking hiniling sa iyo. Ito po, Lord, ang nais ko sa pamilya ko. Huwag yung, ay, hindi na lang. Kasi mahirap pala yun. No. Tayuan mo yan. Tindigan mo sa Lord. Manampalataya kang ipagkakaloob iyan. So, tapos na po tayo. Tayo po tayo lahat. At tayo po yung manalangin sa Lord. Harayande hayarabasik kirebe. Ye karabasik karabayande hayaraba. Ye karabasik karabababa. Ye karabasik kirebe yande. Yarababarabayi karaba. Yes, Lord. Hallelujah. O dakilang amang nasa langit. Sa oras na ito, Lord, ang iyong mga anak na narito ngayon, patuloy hipuin mo ang puso't isipan. Turuan mo, O Lord, kami. Tulungan mo kami na magkaroon
ng katatagan sa pananalangin, ng katapatan sa pananalangin. Hindi kami magtatago. Hindi kami, O Lord, magbabaliwala sa oras ng pananalangin. Magkaroon kami ng time sa iyo, Lord. Bigyan mo ang bawat isa ng time sa iyo. Ikaw ang kausap namin sa aming pananalangin, Lord. Naway ito'y maunawaan ng bawat isang narito ngayon at ng mga nakatunghay ngayon sa kanya-kanyang tahanan. Maunawaan na ang Diyos ang kinakausap. Maunawaan na ang pananalangin ang siyang pundasyon ng lahat sa buhay namin. Yes, Lord. Hallelujah. Nakikita mo ang laman ng puso't isipan namin, Lord. Oh, hallelujah. Ano man ang lahat ng mga kahilingan ng mga kapatid naming narito ngayon, Lord. Abutin mo ito na iyong pagpalang kamay. Katagpuin mo sila, O Lord, sa oras ng kanilang pangangailangan. Katagpuin mo sila, O Lord, sa oras ng kanilang pag-iisa, lalo tigit sa kanilang pananalangin. Ipaunawa mo bakit hindi pa natutupad ang lahat ng ito. Ipaunawa mo, O Lord, ito po ay meron pong tamang panahon. In God's time, ito ay mangyayari sa bawat isa. Yes, Lord, hallelujah. Naway, pag-uwi nila, ay hindi po nila malimutan na lagi makipag-commune sa iyo, na lagi makipag-usap sa iyo, dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon namin, tagapagligtas. Yes, Lord, hallelujah. Ang buhay na ito, may surrender namin sa iyo, Lord, ng buo. Dahil wala kaming ambag, O Lord, ito'y galing sa iyo. Biyaya na kami binigyan mo ng buhay at biyaya na kami ay nakakapanalangin. Yes, Lord, hallelujah. Bigyan po ng desire ang puso ng bawat isa, lalo tigit ang mga nasa prayer chain, O Lord. Bigyan mo ng desire, makapanalangin ng maayos. Alisin ang antok, ang pagod, ang katamaran sa pananalangin ng bawat isang narito ngayon. In Jesus' mighty name. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang kausap namin. Lagi ito'y matanim sa puso't isipan namin, O Lord. Hallelujah. Sa iyo nagmumula ang lahat. At alam mo kung ano ang laman ng mga panalangin ng bawat isa. Katatagan at katapatan, Lord, ay patuloy mong ibaba sa bawat isang narito ngayon. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. We praise you, Lord. We adore you. We glorify your name. Sealed by the blood and fire of God and the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we prayed. Amen.